Okay, so good afternoon everyone. Ayan, so nagkaroon kayo ng exam today 1 to 1:30. So ganito, bago tayo mag-start ng discussion, sagutan muna natin yung exam. Sige, yan, so check natin yung link. So try kong i-open. Then, by the way pala guys, kukunin ko yung mga score nyo, pati dun sa previous. Mambadji, pasend nga ulit ng link doon sa previous na kukunin ko lang yung score nila. Okay, so congratulations, merong mga nag-send ng sagot. Yan. Okay. Ano ba ngayon? 6, 7. Ayan, so we have 1, 2, 3, 4. Yan, we have 11. Yan, na nag-submit. And ayun, maganda yung result. Wait lang guys, Excel. Sanitary Excel. Ano bang title nito? Assessment test. Assessment. Assess 1 RMP. Okay. Ayan, so bago tayo mag-start, share ko lang muna yung inyong score. So recorded ko naman siya. Tapos, ano to? Okay. Sige. 10 out of 16. Ayun pala yun. Wait lang 10, 10, 14, 10, 16. Oh, may naka-perfect. 8. Ano ba ang August? 8, di ba? 14, November. 11, 10, 11, 10. 9. Wait lang guys So yung score nyo ay 15, 10, 14, 10, 16, 8, 14 yan. Out of 16. Yan, so ito yung result. Yan, so sisave ko na to guys I-ano ko to palagi. Yan, sa mga nagsagot, congratulations. Yan, so let me share the SE batch. Batch ano na ba kayo? Batch 3, 4. Review. Please. Downloads. Ayan. So let me share the result. So congratulations sa mga sumagot ng ating exam. Yan. So yung naunang exam ano din natin, i-share din. Yan. Okay, so let's yan, ito yung result guys. Congratulations. So ang exam natin ay 1 to 16 lang. Okay na to. So 1 to 16 lang siya, tapos try natin i-arrange. Sort natin siya into highest. Sana nga yun. Ayan, sort by, yan. Sort natin siya ng, ayan. Sort natin to guys. Custom sort. Values sa C. Sort by C. Largest to smallest. Ayan, so congratulations. So ang passing natin dito, di ba? Sabihin natin 80%. Top notchers na. Top notchers. Pag ang score mo is 80%. So 16 times 0.8.
So maka 13 round natin, round up. Yan, so kung maka 13 ka, ibig sabihin top notcher ka. Yan, para palagi tayong may assessment. Tapos kapag ilan ba yung passing? 50 no? 70 na lang. Passers. Di passers din. Conditional passers. Yan. So ito guys. Para na challenge kayo palagi. No, every time may X. Yan. So congratulations sa mga ayun. So we have top notchers. Ayan. Nandyan si JM. Congratulations JM. Passers green. Tapos conditional passers light green. Ayan. Sa mga naka-above ng 8 to 11, yan, mga conditional passers. So ibig sabihin, pumasa kayo guys, pero nasa below 70. So doon sa mga naka 12 mga passers to, doon sa mga above that, ito yung mga top notchers. Yan, congratulations for topping the exam. So every now and then guys, meron tayong ganitong exam para maano kayo, mapilitan din kayo mag-aral, ma-push kayo magsagot-sagot. Okay? So yun lang. Ba't dalawa yung sagot mo, Jacob? Unahin lang natin yung isa lang. Yan. Yan. So congratulations, walang bumagsak. Okay, so let's discuss yung answer sa inyong exam. So ito yung assessment test, no? Responses natin at individual. Gawin natin siyang summary. So, based sa inyong sagot, yan, yung middle, ibig sabihin yung passer sa inyo, yung middle na, kumbaga sa mas maraming pumasa. Yan yung median. Maraming pumasa, above 11. So mga conditional passing. So kailangan nyo pa mag-aral ng mabuti para tumaas yung median. So from 11, ang target natin dapat maka 12 kayo or maka 70%. So mapansin nyo, maraming pumasa dito. So congratulations guys maraming pumasa. So median niya, range niya is 7 to 16, average niya 11. So mataas pa rin. So mataas pa rin siya. Di naman sobrang kataasan pero mataas. Okay, so let's start answering the question. Yan, so sagutan natin yung exam. Okay, so number 1, the ability of water to climb upon the surface against the pull of gravity. Yan. So the correct answer is capillarity. So yung movement niya pataas. Next, readily found in nature as impounded from precipitation and contained physical, chemical, bacteriological. So the correct answer is natural water. Yan, congratulations. Next, yan, so marami nakakuha ng tamang sagot. Water without the presence of calcium and magnesium. Soft water. Pag merong presence ng calcium saka magnesium, ang tawag natin dyan ay hard water. No? Hard water, ibig sabihin, mataas siya sa TDS. Total dissolved solid. No? Mostly ba sa mga mineral water, ano ba yung mga dissolved solids dyan or yung mga minerals? So kasama dyan yung calcium saka magnesium. Kaya tawag natin dyan ay hard water. Paano natin masasabing hard water? Kapag ang TDS niya is more than 300 milligrams per liter. So kung wala kang ganon, ibig sabihin soft water siya. Pag sinabi naman natin black water, iba yon, wastewater yan. May halong dumi ng tao, ito naman purely water, wastewater lang. Okay, next. Ito, maraming tumama pero marami din nagkamali. Sige, basahin natin. This is caused by bicarbonate. Carbonate or hydroxide component in water. Kumbaga sa tinatanong dito,
kung ano yung nagiging result kapag mataas sa bicarbonate. So maraming sumagot pa rin ng hardness. Remember guys yung hardness is caused by alin? Most of the time by what? Magnesium and calcium. Itong topic natin is bicarbonate. Alkalinity yan. So mataas yung pH level niya. Kasi meron tayong carbonate. Di ba yung sodium carbonate, sodium bicarbonate. So yan yung nagkukos ng high pH level, making it alkaline. Okay, so pag nagsasagot kayo ganun, examine nyo mabuti yung question. Next. Pero congrats pa rin, marami na ako na tamang sagot. Next, this is caused by suspended materials. Correct, turbidity. Turbidity. Next, marami na ako ng tamang sagot. The process of removing suspended matter from water supply by allowing time and inactivity of water to do work or settling out heavier suspended particles. So sedimentation tawag natin dyan. So check nyo yung mga sagot nyo. Okay, next. Ayan, maraming nagkamali. Ito yung didiscuss natin. The process can improve the taste and color of water, remove iron and manganese, and decrease corrosion. Maraming sumagot ng ozonation. Okay. Marami din sumagot ng aeration. So ngayon, tanungin natin kung ano bang tama sa dalawa. Sige nga guys, ano bang tama? Ano ba yung ozonation? Guys, what is ozonation? Ozonation, ibig sabihin naglalagay ka ng ozone. Pang ano yan? Ang purpose niyan ay pang-disinfect. Di ba? Ultraviolet rays, disinfect, chlorine. So maraming nagkamali. So ang purpose ng aeration is actually to remove the taste and odor. What else? Another thing na tinatanggal ng aeration is yung iron saka manganese. Bakit? Tinatanggal niya nito yung corrosiveness ng ating tubig by stabilizing the pH and removing dissolved gases like carbon dioxide and hydrogen sulfide. Magsulat-sulat kayo guys para maraming natututunan. So the correct answer is aeration. It's a water treatment process that introduces air into water. To improve the taste, remove the iron and manganese, and reduce the corrosiveness. So yun, ang sagot ay aeration. May natutunan? Okay, next. Ito, marami na ako ng tamang sagot. Congratulations. The common treatment that can remove suspended solid bacteria and some color, filtration. Next, marami din na ako ng tamang sagot. A water supply pipe that extend one full story or more to convey water to branches. Correct, riser. Pag pataas, riser. Pag ang laman niya tubig. Kapag naman ang laman niya waste na pataas, ang tawag natin dun ay stack. Kapag horizontal naman, ang tawag natin dyan, laman niya tubig is branch. Kapag naman wastewater na horizontal or naka-inclined ng 2%, ang tawag natin dyan ay drain pipe. Okay, so yun lang. Next. Ayun, marami nakakuha ng tamang sagot. Marami din nagkamali. Pero let's try to read the question. Property of metal that permits mechanical deformation, extrusion, forging, rolling, and without fracturing. So ang tawag natin dyan is malleability. Pwede mong i-form yung metal na hindi siya nagkakrak. Ano good example niyan? Yung mga gold. Di ba yung gold kahit pukpukin mo siya, nadideform lang siya pero hindi siya nagkakrak basta-basta.
Pero yung cast iron, pukpukin mo, sigurado crack agad. Di ba? Ang tawag doon is malleability. Pwede mo siyang i-form into desired uh, shape without resulting to fracturing. Yan. Yan. Gold is one. Kaya nga mahal ang gold. Kasi nga, yung gold talagang universally matibay siya. Okay, next. Next pa guys. Yan, marami na ako ng tamang sagot. Ito, tinuro to ni Sir, Sir Richard. Which is yung tuturo natin ngayon, yung about sa plumbing. Yan. Vertical distance between dip and crown of the weir trap. So, it's seal. Yan, seal ang tawag yan. Trap seal, yan, or seal. Water barrier, yung function niya. So si seal, it serves as a water barrier. Next, marami na ako ng tamang sagot. Potable water piping are color-coded blue. Drain pipe are manufactured with toxic components. Color-coded gray, orange, or brown. PVC. Yan, PVC po. Actually, yung potable dito guys, hindi naman talaga siya blue. Kung titingnan natin yung standard, yung ASME, according to ASME, ang water, basta potable water, that's green. Hindi blue. Sa ibang standard, blue siya. Pero sa ASME standard, American, ano yan? American Society for Mechanical Engineers. Yan, green. Pag air, pag laman niya is air or nitrogen, yan yung blue. Okay, or oxygen. Sorry, nitrogen pala. Pag oxygen kasi green din. No? Pag drainage, yan, usually gray, orange. Drainage. Orange. Yan, pag electrical, yellow. Pag fire, red. Yan, so ito yung mga standard. And many more, marami pa yan. Meron pang may kulay na may strip na black, mga ganun. Sobrang daming mga standards. Standard color. So tandaan nyo din yan guys, if you're planning to take Master Plumber and mag-take din kayo ng sanitary, okay, so next. Yan, sabay-sabay guys, may ano kasi ako, may kausap ako sa telepono. Next, marami nakakuha ng tamang sagot, existing pressure without any flow motion, static. Static. Pag nag-move naman, ang tawag doon ay dynamic. Yan, mag-jot down notes kayo guys ha. Very important yan. Okay, next. In distribution pipe, drain valves are provided at lower point. Sa baba yun. Okay. Yan. So sa baba siya kasi ang purpose niya talaga pangtanggal ng ano. Yung air valve naman, yan yung nilalagay sa higher point. Kasi pag lalo na kung higher elevation yung pipes, pag nagpa-pop kasi, usually yung hangin na pupunta sa taas. Kaya may mga air valve ang mga water distribution system. Yung mga drainage naman, yung drain pipe niya or blow off ang tawag doon, nasa ilalim yan. Pinaka lowest na pipe, tapos nasa pinaka ilalim pa. Ito, marami na ako ng tamang sagot. The factor affecting per capita demand is lahat po yan. Size ng city, climatic condition, kung maulan, mainit, pressure ng water main, yan. Lahat yan merong effect sa per capita demand. So nagbabago ang demand ng tao depende sa size ng city, yung weather, yan, pressure sa tubo, saka cost ng water. Yan, so count the number of correct guys. So mga sumagot, sa mga nakakuha ng tamang sagot or
naka-highest. Yan, congratulations. So every time may pasok tayo, yan, meron tayong assessment test. Yan. So i-record ko yan. So dito, ilalagay ko dito yung ano nyo, assess nyo sa wastewater. Anong module yun? 4, 5A. 5A. Yan. Ito naman, assess. I think pangatlo na to, sabi ni Sir Richard. Module 3 na pala to eh. Sige, congratulations. Pagbutuin nyo guys ang pagre-review. Yan. So kung may question kayo, no, feel free to use the chat button. Okay, so let's start na siguro. Ayan. So I assume pinadala na kayo ng notes, especially yung mga onlines. Yung topic natin for today is about plumbing, no? Plumbing. So ito ang nagtuturo nito sa inyo talaga si Sir Richard. Okay, kasi binigay ko sa kanya yung plumbing. Pero dati ang nagtuturo nito si Sir Adrian. So ngayon si Sir Richard na. Okay? Si Sir Adrian mostly sa wastewater at other topics. So ako pag saglit-saglit na lang guys, no. Pag mga may topics tayo na ako lang nagtuturo, then ako magtuturo. Pero mostly naman yan, ano naman tayo, kahit saan pwede tayo magturo. Okay, so tinignan ko yung last discussion nyo, May last month pa pala, yung discussion nyo dito sa ano natin, sa topic natin na plumbing. So yung mga may plano mag-take ng Master Plumber exam, yan, better study it carefully, no? Kasi ang exam nyo sa Master Plumber, kailan ba? Check natin guys ha. Exam, baka alam nyo, exam Master Plumber. Ngayon, so exam schedule, check natin. Master Plumber. July. July pala. July ba? Daming exam. Ang June. July. Okay, July 12. July 12 and 13. Yan, sabi din dito ni Michelle. Yan, so I would suggest guys, mag-take kayo ng mag-take kayo ng exam ng Master Plumber. So kung gusto nyong pakatapos nyo, kasi yung ibang mga parties, mga nauna sa inyo, nag-take sila ng Master Plumber. Hindi ko pa napagawa ng marami pumasa sa kanila. At sabi din nga nila, nakatulong daw yung Master Plumber sa pag-take nila ng exam ng sanitary kasi nagkaroon sila ng idea kung ano yung coverage ng exam. Okay? Tapos, ito pa malupit, no? Sa exam nyo kasi guys, sa sanitary, ang coverage ng exam is parang exam sa Master Plumber. Yung parang, ano ba tawag doon? Yung practical problems. Yun yung type ng exam. Kaya kung, halimbawa, nakafocus lang kayo sa plumbing na mga definition of terms, si Master Plumber kasi nakafocus hindi lang sa definition of terms, pati yung practical application. Ano din siya doon, kumbaga sa andun din yung orientation ng mga lecture. So ang ginawa ko sa inyo, sa grupo nyo, kasi nga, gusto kong maganda ang performance ng mga RRC passers. Yan, pinag-ano ko kayo ng Master Plumber. So may mga attendees dito, in the coming days, may mga mag-a-attend ng online review every Saturday, no? Na mga magte-take lang ng Master Plumber. So hindi sanitary. So madadagdagan kayo in the coming days dahil nga may mga magte-take din ng July. Okay? So ang approach ko sa inyo, approach na may advantage sa inyo is more on
Yan, yung lumalabas sa exam sang sanitary sa master plumber. Bakit? Para pa nag-take kayo, tamang-tama. July, take kayo ng master plumber exam. Tapos August, take kayo ng sanitary. So at the end of the year, meron na kayong dalawang lisensya. Di ba? So dalawang lisensya na yun. O, pwede ka na magsara sideline nun. Kasi hindi naman lahat kasi ng lugar required sanitary. May mga ibang lugar ang hinahanap master plumber. Yan. Yun lang. So, for today, we will discuss yung continuation discussion ni Sir Richard, no? Kasi Sir Richard ngayon, busy, kanyang masters, kaya ako muna take over ha. Alright, so let's start. Yan, so let's start. Definition of term. So ito naman, pag-uusapan natin dito, yung mga topic na i-discuss natin until 4 p.m. will be about fixtures, about drainage, about water lines. So kung ano yung matapos natin dito, ayan, di ano na tayo, sulit na tayo. Okay? Wait lang, may nag-chat lang. Wait lang po. Okay, so let's start. Yan, so pakilabas ng notes nyo. Pero mas maganda magsulat pa rin kayo, no? Okay, plumbing fixtures. What is plumbing fixture? Ano ba to? During orientation, general plumbing, I think na-discuss to ni Sir Richard. No, it's a receptacle or a device which is either permanently or temporarily connected to the water system and demands a supply of water therefrom, and it discharges used water, liquid-borne materials, waste material and sewage either directly or indirectly to drainage. Ibig sabihin nito guys, from the word itself, receptacle, nagre-receive. Okay? Nagre-receive, nagre-receive sila. Wait lang guys, sorry. Ayan. So receptacle guys, tandaan nyo, it's a receiver. Receptacle. Ano example ng mga receptacle? Nakakita nyo sa banyo, ano ba yung mga nagre-receive ng waste? Water closet, lavatory, di ba? Ano pa? Nagre-receive or naglalabas ng waste. Sige, nag-waste water pala, sorry. Sige, sige lang. Receptacle, urinal, shower, kitchen sink, laundry, di ba? Slop sink. So lahat yan, pag gumamit ka, nagre-receive siya ng wastewater, no? So good example niyan ay is water closet. Water closet is a receptacle that receives bodily wastes, most often made of ceramic and integral trap. So ito yung ito yung toilet bowl, ito yung inodoro, di ba? So, di ba most of the time made of ceramic siya. May nakita na ba kayo made of stainless steel or wood? Ako may nakita na, stainless steel na CR. Pero din ako nakita ang aluminum. So may nakita din akong water closet na as in hindi siya stainless steel. Is yung steel talaga siya. Bakal talaga. Yan. So, pero ang pinaka-common is anong tawag dito? Pinaka-common is yung ceramic. Yan. So ito mga different types. Ito yung tinatawag na siphon washdown. Ito yung pinakamura.
the least expensive but noisiest. Only a small amount of standing water susceptible to fouling, staining, contamination. It is mechanically satisfactory and is lower in price. Hence, it is widely used and entirely acceptable where price is the main consideration. Yan. Ito yung ano guys, yung ordinaryong CR. Pag nag-CR kayo sa mga, anong tawag dito? Mga restaurant, di ba? Yung, alam ba, sa mga drive-thru, sa NLEX, may mga makikita kayong ganitong CR. Basta pa nag-flash siya maingay. Parang yung CR sa eroplano. Di ba? Vacuum yun eh. So, kaibahan kasi sa eroplano, walang tubig. Ito may tubig. No? Tapos, ang problema dito, maliit yung butas. Kaya pag dumumi ka, palaging merong chocolate. No, di ba? Sa paligid. Unlike yung mga inodoro na malaki yung area, pag dumubib ka, tutunog lang yung dumi mo, malalaglag lang sa tubig. Di ba? So ibang-iba. Ito kasi prone to stain. Kaya pag nag-flash ka nito, ilang beses mo siya ipa-flash? Na ano nyo ba? Na figure out nyo na ba? Kasi pag di ka magaling magpa-shoot ng dumi mo doon sa bowl, tatama sa wall. At pag nag-flash ka, hindi matatanggal yon. So usually sa mall ganun din. Makikita nyo ganun ang mga itsura. Saka mas mura to. Siphon washdown. Ano lang siya? Parang panag-flash ka lang dito, wala siyang certain na rotations. Parang ano lang siya, siniponage lang. Or pwede mong ditabo lang, ditabo. Ito naman yung siphon jet. Ano naman to? The jet is being submerged, introduces water underwater so that its operation is entirely muffled. It has a large amount of standing water to prevent fouling, mechanical efficient, but expensive. So ito naman guys, yung jet niya, kumbaga sa ano, nakasubmerge. So yung tubig niya, pag nag-flash ka, hindi mo masyadong maririnig or kumbaga sa hindi ma-expose masyado yung tubig. Maganda dito, malaki yung area. No? Sa mga mall, dito din yung gamit niya eh, yung siphon jet. May makikita kayong ganyan. Yung may takip na maliit yan, maliit lang. So pag binuksan mo, hindi yan yung elongated usually yung mga siphon jet yung pabilog eh, na may takip na manipis. Yan, ito yung siphon jet. Medyo may kamahalan din yun. Ito naman yung tinatawag na siphon vortex. Yan, ano naman ang meron dito? Yan, so tingnan niyo yung picture. This type of bowl develop its flashing action through the water entering through diagonal hole around the rim, which creates a swirling action which form a vortex in the center. Now, it is considered the most quiet and most efficient and most sanitary. Ito yung pag flinash mo, umiikot. Di ba napapansin nyo ba yun? Pag nag-CR ba kayo, ano bang rotations ng tubig? Is it counterclockwise or clockwise? Sige, assignment nyo yun guys mamaya. Pag uwi yung bahay or pagpunta nyo ng mall, i-flush nyo yung toilet. Tingnan mo kung paano yung ikot niya. Yan, kasi yung mga ganyan, tinatanong sa exam ng master plumber. Sa sanitary, ewan ko kung tinatanong yan. Yan, so yun. May ano siya, may whirlpool effect. Next, ito naman yung reverse trap. Ano naman to? Halos save lang naman siya ng ibang water closet. Kaya lang, dito, the trapway located at the rear of the water closet eliminated the bulbs at the front. Ang kaibahan kasi yung trapway sa iba, yung bulbs na sa harap. Di ba may ano siya? Pag nag-CR ka, di ba may umbok sa harap? Malaking tulong din yung umbok kasi nga, pag lalaki, makakapwesto si Junjun. Di ba? Pag babae kasi, di naman nila kailangan yung bulb sa harap eh. Sa lalaki kailangan. Lalo na pag ano, kasi bababasa ng ihi yung short ng lalaki no pag walang bulb sa harap. So yung reverse trap hindi siya maganda sa mga boys no lalo na pag gumagamit. So the design and appearance of bowl plus its large water area and quietness in operation making it desirable then for
Then wash down. Yung wash down kasi kailangan mong isara yun eh pag nag-flush ka. Kasi talagang tumatapon yung katas ng tubig eh. Di ba? Na-try nyo na ba yun guys? Kayo ba pa sa toilet nyo ba? Ano kayo, sinasarado nyo ba yung ano, yung takip? Tapos di ba usually nakakita ko sa mga toilet, may sa taas ng toilet nandun yung toothbrush. Tapos yung toothbrush wala pang takip. Kaya malinamnam yung lasa nun eh pag gumamit kayo nito. Kaya pag maging ano etiquette pag kayo ay nag-flush isasarado. Para walang tumatapon ng mga ang tawag diyan ay ano yan, mga droppings. So mahirap na. Okay. Guys, ito naman yung tinatawag na one-piece water closet. Yan. Ano ibig sabihin one-piece? Magkadikit sila yung flush tank saka yung toilet. No? The water closet fixture is manufactured with bowl and the flush tank molded in single unit. No? Usually used in tandem with bidet. So may bidet na yan. May mga nakita ba kayo ganitong toilet? Yung mga bago ganyan. Close coupled. Yan. Ano naman itong close coupled? A water closet where the flush tank is separate. Yan. Ito, example nito, separate yan. But is attached to toilet bowl. It is a two-piece model yan. Pwedeng bumili ka lang nito or pwede kang bumili ng bowl. Ito kasi isahan lang. Mabigat. Ito naman, pale flush water closet. Ito yung mga nakikita nyo sa probinsya. Diba? Sa mga eskwelahan, elementary. Pero ang design niyan guys, pag public use kasi, it should be elongated. Pero ang ginagawa ng mga well, ito kasi alam ko itong mga ginagawa ng mga contractor sa kanang implementor. Nakalagay sa plano, elongated yung inodoro. Pero pag in-install, ganitong itsurang CR ang nilalagay. It's a water closet comprising only of a bowl without any flush tank. Flushing action is obtained only through the water poured from pail. So in short, ditabo. Ditabo to guys ha. Ito yung sa mga probinsya. Kita nyo ba yon? Pero sa design nito, nung in-approve yan, ang CR na naka-approve dyan is yung malaki, elongated. So anong nangyari? Gusto makatipid kasi nga humingi na ng SOP yung politician. Di ba ganun yun? Kaya tinitipid ni contractor para kumita naman siya. Kaya hindi nasusunod yung plano. Pero binabayaran siya ng gano'n na price. Yeah. Ito may sinabi si Jacob. Meron sir, parang aapaw na pag nag-flash. Na-try nyo na ba yun? Yung pa nag-flash parang umaapaw na. Yung feeling mo lalabas sa taas, lalabas sa toilet bowl. Kasi may laman na matigas. Nangyari yun eh. Kaya hindi na kaya ng tabo. Balde na yung ibubuhos mo dapat pag ganun para lumubog. Sa China guys, kung mapunta kayo sa China, ang CR nila doon yung nasa sahig. Ayun, ganun ang CR sa China. Kahit pa mamahaling restaurant yan, ang CR nila ganun. Yung mga sa probinsya, nakalapag. Kaya kung pupunta kayo doon, doon pa naman ang mga Chinese talaga, minsan walang pintuan. Pumasok ka sa CR ng babae, tapos naka-squat yung babae, kita mo talaga lahat. Yan. Tapos, kung meron mang pintuan, may awang pa rin. Kasi ang CR sa China, minsan elevated siya. So, akyat ka pa doon, tapos yung CR mo, hindi yung upuan. CR mo talaga yung mag-squat ka talaga. Sabi ko kako, ibang klase din dito ah. Kaya kita talaga. Kita lahat pag kayo gumamit ng CR doon. China. Kasi culture na kasi nila yun. Ang gagawin nyo na lang doon, magsi-CR kayo doon sa PWD. Kasi sa PWD lang may ganitong CR. Grabe no? Sir, akala nyo yung sa China very modern. Hindi.
Yung pinapakita sa TV or sa mga propaganda nila, small portion lang yon. Pero great majority ng China guys, lugmok sa kahirapan. Oo, ano lang yun, yung mga nakikita yung mga high-tech na technology. Sa mga city center lang yon. Pero majority ng Chinese talagang below poverty level. Di nga sila marunong mag-flash eh. Ganyan, may mga area sa mga probinsya, di nila alam yan kung ano yan. So, ganun din sila ka-ignorante guys, no? Okay, so flash tank. Itong tsura, it can hold a water for, yan, 5 to 6 gallons. Yan. Isang flash, 5 to 6 gallons. Grabe naman. Ilang ano ba to guys? Ilang liters yan? 5 to 6. 5 times 3.78. Tama ba? 3.78? Tama. Oh, 18 liters. Halos 20 liters. Isang balde. So, isang balde pala to. Isang ganyan. Yan. Flash valve. Ito naman yung type ng valve designed to supply a fixed quantity of water for flashing purposes. It is activated by direct water pressure without the use of flash tank. It is also known as flashometer or flashometer valve. The flash valve requires 10 to 20 psi, holds a supply of water for flashing a fixture such as water closet. So ito guys, ito yung mga nakikita nyo sa mall. 'Di ba? Pag inapakan nyo, may certain tubig siyang lumalabas. So ang tawag doon flash valve or flashometer valve. Yan. So tandaan nyo ito nag-ooperate to at 20 psi. Actually 15. 15 ang sagot. Pero ang style kasi dyan, gabitin yung maximum. Ito, hanapin nyo to Sa sanitation code kasi, ang minimum pressure para sa mga, yung sa fire protection, yung fire hydrant, 20 psi. Pero yung mga flash bulb, ang requirements lang dyan, 15. Minimum. Nasa ano yan, nasa code yan. Susulat nyo na. Kasi pag main ang pressure, hindi din siya gagana. So, alam mo, dumimik ka, na-experience nyo na ba to? Dumimik kayo, tapos yung flash niya, ang bagal lumabas ng tubig. Tapos merong kasunod sa likuran. Yan, na-experience nung babaeng nag-CR doon kang nasa Baguio kami. So, yung babae, flash siya ng flash, hindi nagkano. Tapos so paglabas niya, tumakbo siya. Kasi tumakbo, di na flash yung ano niya eh. Yung dumi niya eh. Yung pumalit, yung kasama ko medyo, yung tropa pips natin, medyo ang salita nun. Sabi niya, "Oy miss, nakalimutan mo mag-flash." Tapos sabi ng babae, "Hala, hindi ako yan." Sabi ng miss, "Paano hindi? Ikaw lang naman ang tao dito sa loob." Tapos takbo yung babae. No? So kasi yung flash pala ay hindi niya na-maintain yung pressure. Kaya make sure guys, bago kayo gumamit ng CR, i-flash nyo muna para di kayo mapahiya. No? Lalo na kung papahiyain kayo. Okay. Ito naman yung mga shape ng water closet. Meron tayong round. Yan, ito yung round. Meron tayong compact elongated. Ito yung elongated. Mas comfortable to, yung elongated. Ito kasi ito yung mga pail type. Ito yung sa design. Public use. Itong nilalagay ng mga kontraktor. Okay. So type ng water closet. Meron tayong freestanding or meron tayong wall hang. Nakakita na ba kayo nitong wall hang? Galing ako sa Rockwell nung nakaraan. Actually kahapon ba? Last Thursday, I had a training. Yung mga attendees ko ay mga engineers from Rockwell, mga socialaire. As in socialaire talaga mga itsura, then mga forma. Tapos pati yung building ni Rockwell, sa loob sa taas ng power plant mall mismo. Ang ganda din. Yung CR nila ganito. Wall hang, yung tinatawag. Wall mounted. Ito yung mga floor mounted. Okay? So maraming natutunan. Yan. Another type ng fixtures is yung lavatory. So ano yung lavatory? Ang purpose nito is to wash. Fixture designed for washing of the hands or face.
It is also known as wash basin. Other term sa lavatory is wash basin. Types ng water lavatory or lavatory or wash basin. Walhang, ito yung mga maliliit type na water closet. Yung mga public CR. Example, public CR sa Ilocos, within Ilocos, doon sa likod ng stage nila, ito yung water closet. Doon sa mga maliliit na CR. Doon sa church, simbahan sa Bicol, yan. Yung lumang CR nila ganito. Pedestal, ito yung pedestal, ibig sabihin may paa, may patungan. May nakita na ba kayo nito? Ako meron na rin. Maganda kasi ito kasi pag dinaganan mo ng kamay, malalaglag. Ito kasi hindi, okay lang. Counter type, ito yung mga nakapatong sa mga malls, ganyan, di ba? Counter type na wash basin. Next, bidet. Ano naman to bidet? Another type of fixtures. Sir, di ba pag sinabi yung fixtures, nagre-receive? Di ba yung bidet hindi naman nagre-receive ng water? Okay. Ang bidet po, ganito tsura niya. Originally. Okay? So, it's a plumbing fixtures used for washing the middle part of the body, especially genitals para sa mga babae. Ang tawag natin dyan ay sitz bath. Imagine nyo na lang, si sister, nagbabat. Okay? So, ipanghugas po yan ng babae. Yan, ng kanilang genitalia. So, pag umihi sila, meron ng dito, Pag umihi sila, ihi sila dyan. Pag binopen nila to, may lalabas na tubig. Yan. So, mahugasan yung kanilang genitals. Sa lalaki, pwede ba yan? Sa lalaki naman, urinals ang gamit. Sa babae, ito. Ang tawag dito is bidet. Ngayon, yung mga bidet ngayon, ginawa ng hose. Yan. Yun yung tatawag na bidet hose. So, this is a bidet. No? Tapos, hindi siya compliant to. Tingnan nyo. Kasi diba yung distance dapat 0.75. Halos magkadikit na eh. 0.75 dapat yung distance. Sir, pwede bang tumae dito? Sorry sa term pero this is sanitary. Sanitary engineering, sanay kayo sa tae. Sir, pwede bang tumae dito? Hindi pwede. Siyempre, paano mo mapalubog yung tae mo dyan? Dito ka tatae. Dito ka iihi. Yan. Or dito ka dudumi. Para medyo hindi naman vulgar masyado. Okay, next. Another fixture unit na panglalaki naman is urinal. A sanitary fixture equipment. Wait lang guys. CR na panglalaki. Okay. Type ng urinal, wall hang, stall, pedestal, throw. Ito po yung itsura niya. Wall hang. Yan, ito yung mga typical yan sa malls. Yung stall guys, nakakita na kayo niyan. Sa mga boys, hindi ako masyadong gumagamit ng stall. Bakit? Nababasa ang sapatos. Pedestal, ito po yung pedestal. Okay, meron siyang nakatayo, meron siyang column. Itong throw, ito yung example guys nito. Ito yung inodoro sa Baguio City, doon sa may Burnham Park, malapit sa parking. Yung mga inodoro. Another, ito din yung inodoro sa may kung galing ka dito, pa-NLEX, papuntang Baguio, merong dito, yan, gasoline station, yung anong tawag na rin, Petron. Yung CR nila ganyan, stainless steel, walang takip. Kaya pag umihi ka, kita mo yung katabi mo. Di ba? So, yan yung tinatawag na throw. Para siyang gutter lang. So, ayoko umiihi dyan kasi nga nababasa. Mas sanitary ito.
Kesa dito ganun din eh. Sa Japan guys, uso yan. Ganito. Bakit? Kasi sa kanila, matangkad, mababa, maliit, bata, pwedeng gumamit nito. Sa atin 'di ba si malls, merong separate para sa mga bata. For little boys, yan. For not so little boys, yan. Yung mga ganun, ang CR sa SM. Sa Korea, when I've been in Korea, so experience ko lang, no. Sa Korea guys, di uso yung may harang. Meron mga CR may harang. Swerte ka. Pero mostly ng CR sa Korea, walang harang. Tapos ang CR nila may pagkaganyan din. Yung stall type. Kasi may mga makasabay ka, mga batang Koreans, malalaking Koreans. Ang mga Koreans kasi matatangkad talaga. Saka mga payat, di ba? Mahaba ng mga leeg. Oh, yun. Pero, masabi ko lang, proud, Pinoy tayo. Yan. So, yun. Sa Korea, ganon. Sa Japan naman, ang CR sa Japan is, ang lalaki minsan umiihi ng nakaupo. Bakit? Lalo yung mga matatanda. Kasi pagkatas nilang umihi, inatake sila. Inatake sila sa puso. Kaya ang mga CR sa Japan, kahit lalaki, merong ganon, yung ano lang, butas lang. Tapos may hawakan. Kasi pagkatas umihi, minsan inatake sila. At least hindi nauuntog yung ulo. Totoo yan guys, that is Japan, no? So Japan, pero at least sa Japan malinis. Hindi tulad sa China. Sobrang dumi. Baho pa. Pati LRT nila mabaho. Amoy ebak. Ganun. Tapos doon ka makakita sa LRT may biglang nagdadala ng manok. O, di ba? Astig, no? Pero sa Japan, pag bumagyo, yung drainage nila parang swimming pool. Sobrang clear. Yan. So, maganda sa Japan. Next, kitchen sink. Another picture unit usually consisting of basin and water supply. No, connected ito sa drain. Ito ang itsura niya. Yan. Maraming klase ng kitchen sink guys. Ito yung tinatawag na single bowl, isa lang yung butas. Meron tayong tinatawag na double, dalawa yung butas. Meron naman tayong double bowl pero dalawa yung drain. Double drain din, dalawa din. Ito mga industrial type. Meron triple bowl, yung tatluhan, tapos merong corner sink, yung sa gilid lang. So yan yung mga different. Ano ba yung purpose? Ano ba purpose ng kitchen sink? Ang purpose ng kitchen sink ay panghugas ng pagkain, plato, gulay. Yan, dyan natin siya. And most of the time, stainless yan. Bihira akong makakita ng hindi stainless na kitchen sink. Mas madaling linisan kasi pag stainless. Next. Ayan, ito. Ito naman yung other types ng fixtures. We have bathtub. No, tub for bathing. Usually fixed plumbing. Okay, one person available for let out. So ito yung pang minsan tawag nila dito jacuzzi. No, pero bathtub ang tawag doon. Jacuzzi is a brand name. Parang Colgate. Colgate is toothpaste. So bathtub, shower bath, an apparatus for spraying water on body usually from above. Drain is through yung buong shower mismo. Diba? Pag nag-hotel ka, nag-mall ka, nag-Airbnb ka, yung shower bath mismo yung buong installation. May water supply ka, may drain pipe ka. Okay, may floor drain. Slope sink. Ano ba itong slope sink? Slop sink. Slop sink or mop sink. Ang tawag dyan minsan. Mop sink. Sulat nyo. It's a deep sink usually set low and used by janitor for emptying pails in dirty water. So dito po, inuugasan ng janitor yung kanilang mga panglinis ng CR. Mop sink po ang tawag doon. Or slop sink. Drinking fountain. Yan. May mga sa eskwelahan, meron tayong mga drinking fountain, no? Consisting of shallow basin together with water jet designed to provide potable water. Example, sa NU. Sa NU, meron siyang drinking fountain doon sa kada kanto. Kaya pag pumapasok ako, may review kami sa NU, yan, mayroong tubig doon na pwede mong pagkuhanan. Malamig pa naman siya. Laundry tub. Yun, laundry tub guys. A deep wide sink or used for washing clothes. It is also known as laundry tray or set tub. So ano yan? Diyan tayo naglalaba. Diyan natin nilalabhan yung ating mga
damit. Usually made of tiles. Bihira ako makakita ng laundry tub na made of stainless steel. Mostly talaga tiles lang. Scrub sink, a plumbing fixture usually located in the operating room and hospital to enable personnel to scrub their hands prior to surgical procedure. The hot and water cold supply is activated by knee action mixing ba? Okay. So itong kung nakakanood kayo guys nung mga yung mga Korean K-drama. Sa K-drama saka yung sa US, mapansin nyo bago yung lalo na yung pelikulang about sa ba yan? About dun sa as doctor. Yan. May nakalimutan ko yung title eh. Basta sa Netflix yun. Every time mag-ooperate sila, may ginagamit sila yung scrub sink. Yan. Doon sila maghuhugas. Tapos activated lang siya minsan nga pag lumapit ka lang saka mag-activate. Or may pipindutin yung paa mo sa baba. Para hindi ka maghawak. Para malinis pa rin yung kamay mo. Okay? Yan yung mga fixtures. So ito guys, ito yung mga typical na fixtures. Depende yan, nagbabago yan. So always refer to dalawa. Pag master plumber, pag-i-examan nyo, National Plumbing Code of the Philippines. Batas yun. Code din siya ng Pilipinas. Pag sanitary ka naman, Uniform Plumbing Code. Kaso magkaway yung dalawa, di ba? Medyo batas ang area ni sanitary, hindi niya i-adapt yung National Plumbing Code. Although badas to. So kaya si plumbing, si sanitary, ang ina-adapt niya yung reference. Yung tinatawag natin na Uniform Plumbing Code. Kahit mga designer guys, Uniform Plumbing Code ginagamit. Typical, ito yung makikita niyo dun. So pag private, isa lang. Pag public, 2. Ang tawag dito ay DFU, Drainage Fixture Unit. Pag private, 4. Kapag public, 6. Pag nagdi-design po kayo ng septic tank, palaging 6 ang ginagamit. Kaya ako, kahit private, public, ang ginagamit ko fixture unit, 6 na. Kitchen sink, 2. Laundry sink, 2. Shower. Bathtub. Floor drain. Urinal, 4. Minsan 3. Bidet, 2. So, i-memorize nito. Lumalabas yan sa exam. Okay. Ayun. Ano to? Ayan. So, break time muna tayo guys. End ng presentation. Ano to? Urinal ng lalaki ba to? Babae. Babae ta. Lalaki. Ayan. So yan guys. That's all for the fixtures. Yan. So break time muna tayo. Siguro mga 5 to 10 minutes. Then mag-proceed tayo sa next na topic. Ano ba yung topic natin na sunod? Sunod na topic natin is drainage. Sige. Break time muna tayo guys. Yan. Sorry. Break time muna. Balik ako ng 2:46.
Yan, so yung topic natin ay drainage. Yan, so ito naman yung sa drainage, no? So drainage system is composed of piping network with a structure which convey sewage, rainwater, and other waste from their point of origin to a point of disposal. So such as public sewer or private treatment facility. So this system is often known as DWB. So ang tawag natin dito guys is DWB. Drainage, waste, and vent. So combination siya, hindi siya separate, no? Well, separate naman talaga siya pero in tinitreat natin siya uh, as as si as ano part of the system. Ayan, so ito yung mga subsystem niya. Yan, ito yung mga component ng drainage. So soil drainage system, waste drainage system or sanitary drainage. Meron din tayong tinatawag na storm at vent. Okay, isa-isa natin. So soil drainage system, the piping system that conveys discharge of water closet having similar function with or without discharge from other fixtures. Ibig sabihin guys, itong soil drainage system, ito yung pipe serving water closet. Ibig sabihin, meron siyang anong laman? Laman niya ay dumi ng tao or tae, fecal matters. Yan, fecal matters, yan yung laman niya. Tapos yung waste drainage naman or sanitary drainage, ito naman yung pipe system na kung saan ang laman niya lang ay waste, hindi kasama yung fecal matters. So like galing sa kitchen sink, galing sa lavatory, ano pa, galing sa urinals, shower. Basta walang halong dumi ng tao. Yan yung tinatawag na waste drain system. Next, yung tinatawag naman natin storm drain, ito yung galing sa bubong. So piping system that receives clear water drainage from leaders, downspout, surface runoff, groundwater, subsurface, condensate water, cooling water, and other similar discharges and convey them to the point of disposal. Ito yung mga tubig ulan, no? Ulan sa bubong, ulan sa kalsada, yan yung mga catch basin. So part siya ng tinatawag na DWB or ito rainfall, storm drainage system. Vent system naman, galing ako ng pumunta kami ng last week convention sa vegan. Merong isang product doon na gumagamit ng tinatawag na Sovent system kung saan walang vent na ginagamit. Soil pipe lang siya. So by virtue of whirlpool action inside the pipe, doon nagkaka-produce ng ng hangin. So hindi nagbi-build up at hindi nagko-cause ng clogging. Pero for conventional system, piping vent system is very important. So it is a piping system that receives flow or air to or from a drainage system or to provide a circulation of air within such system to protect trap seal from siphonage or back pressure. So ang purpose niya talaga is to introduce hangin para pa nag-flush ka, hindi magkukos ng siphonage sa ibang CR or back pressure sa lower portion. So paano ba siya? Parang hangin. Diyan dumadaan yung hangin. So general requirements for properly designed drainage system. So unang-una, the piping must be airtight, gas tight, and watertight. Hindi dapat siya magkukos ng leakages. Walang leak both for air, gas, and water or wastewater. Each plumbing fixture except those with integral trap shall be separately trapped by an approved type of water seal trap. This is to prevent odor-laden or germ-laden to rise out of the drainage system and contaminate the surrounding. So lahat ng fixture unit to guys, dapat merong trap. Sino lang ang walang trap? Si water closet. Kasi si water closet is in itself, P-trap talaga siya. Kumbaga sa
hindi mo na kailangan maglagay ng P-trap kasi P-trap naman talaga si si water closet. So ano ba yung mga lalagyan mo ng P-trap? Yan, si urinal, si lavatory, si wash basin, kitchen sink, mga ganun. You need to put some P-trap. So each plumbing fixture trap shall be provided with vent pipes. So yung P-traps natin, meron yung maliit na vent pipes. So this is to protect the drainage system against siphonage and back pressure and to assure air circulation throughout the drainage. Nilalagyan natin ng ventilation lahat. All horizontal piping shall run in practical alignment and at a uniform grade of not less than 2% or 2 cm per meter towards the point of disposal. In short dyan, lahat ng drain pipe is naka-slope siya ng 2%. Yan. So tandaan nyo yan, 2%. Next, a clean out must be easily accessible. Yan, para madali siyang ma-inspect, madali siyang malinis. So hindi pwedeng yung clean out, ang hirap naman niyang buksan at ang hirap niya naman i-access. So yung mga location ng clean out should be in the upper end of every horizontal waste or soil pipe. Halimbawa, pag papunta doon yung system, halimbawa, papunta dito paano mo drawing dito? Wait lang. Ano permanent? Ayan. So halimbawa, andito yung pipe, andito yung stock. Diba? So yun naka-Y yan eh. Y saka 1/8 elbow. Dito mo ilalagay yung clean out. Yan ang ibig sabihin, the upper end of every horizontal waste pipe for maintenance purposes. Or at every change of horizontal direction of not more than 22 degrees. So pag may changes sa direction, kailangan mo maglagay ng P-trap para panglinis. Within 1.5 inside the property line before the house of sewer, okay? 1.5. And every 15 meters to horizontal run of soil yan. Alam ko may bago na to eh, hindi na 15 eh. Sa UPC may bagong value. Hindi ko lang maalala kung 15 ba yon or 12 or 10 or 20. Basta alam ko may bago na. 15, every 15 horizontal run dapat meron kang clean out. Bakit? Ba't kailangan natin ng clean out? Para ma-maintenance. Ma-make sure natin na hindi clog yung drainage. All horizontal piping shall be supported and anchored at interval not exceeding 3 meters. Ayan. So yung mga piping dapat, kung naka-expose siya sa slab, dapat yung naka-anchor siya ng 3 meters. So mayroon siyang ano ba tawag doon? Meron siyang anchor, anchor na lang tawag natin diyan. Support, para di malaglag. Vertical piping naman shall be secured at sufficiently close interval to keep the piping aligned. Stock shall be properly supported. So yung mga stock, mapapansin nyo, may mga anchorage yan. Mas malalapit yung anchorage niya kumpara sa horizontal. Kasi very important yung vertical alignment. Kasi pag di mo na-align yan properly, magkakaroon ng leakage. Yan, ito. Palagi itong tinatanong. Air gap saka air brake. What's the difference between the two? Sige, discuss natin kasi maraming naglilito dito eh. Basahin muna natin yung definition. Air gap for water distribution, it is the unobstructed vertical distance through the free atmosphere between the lowest opening from any pipe or faucet conveying potable water to the flood. So in short, ganito yan. It's the distance. Okay? Unobstructed distance. Ibig sabihin, walang ibang nakaharang doon. So andito yung faucet, andito yung wash basin. Di ba sa wash basin makita may butas doon sa likod? Kasi pag nag-overflow, doon siya mapupunta. So yun yung magiging basehan mo. Doon sa overflow rib na yon, papunta doon sa faucet, yun yung tinatawag na air gap, unobstructed vertical distance. Usually, ang minimum size niyan ay 1 inch or 25 millimeters. Ano naman yung air brake? Ang air brake naman,
It's the physical separation which may be a low inlet into the indirect waste receptor from the fixture. Ano yun? Sa mga indirect na ano, tulad nito nasa picture. Yan, air gap, air break, ito yung distance na yan. Air gap, ito yon. But may ganito tayo guys, air brake. Anong purpose niyan? Ang purpose ng air brake kasi sa mga indirect wastewater, kailangan hindi pwedeng nakatutok. Kasi nga indirect eh. Meron siyang separation. Meron siyang physical separation. Yan, ito yan. Example, yung mga, ito na lang. Aircon. Diba aircon is indirect. Indirect yung ano niya, yung drain. Pero yung mga direct, yung mga faucet, yan, air gap ang tawag doon. Next. Yan, air chamber. Ano air chamber na to? It's a pressure surge absorbing device operating through the... Okay. Ano to? Air chamber, parang isang pipe siya na may hangin. Para pag nag-pump si tubig, makukompress lang yung hangin. Hindi magkukos ng tinatawag na water hammering. Air chamber ang tawag doon. Ayun na. Ayun ang gumalaw. Ayan. So other definitions dito guys, we have clinic sink, of course, sink design primarily to receive waste from bed pans and having flush rim and integral trap. Ito yung sa mga clinic mismo. Sa dental clinic, yan, sa hospital. Common parts ng ng plumbing system. Yan, common is a part of plumbing system which is designed to install to serve more than one. So, halimbawa, may isa kang pipe, ang siniserve mo ay dalawang water closet. Ang tawag natin dyan is common pipe. Pag dalawa, more than one eh. May tawag dyan minsan, unit. Sige, example, common vent. Other term sa kanya, unit vent. Isang vent, dalawa yung nakikinabang. Okay? Confined space, lumabas to sa exam namin. A room or space having a volume less than 50 per 1,000 BTU per hour. No, tandaan nyo lang yung 1,000 BTU. Confined space na yan. Contamination, ito, very important to. Magkaiba kasi ang definition ng contamination saka pollution sa sanitary saka sa master plumber. Sa master plumber, minsan may similarity naman. Okay, contamination is impairment of quality of potable water which created an actual hazard to the public. So, example ng contamination, naglagay ng formalin. No. Alam mo, naglagay ng formalin dito sa lamesa. Contamination yon kasi lahat naapektuhan. Pero pag sinabi nating pollution, wide range, buong area. Contamination, isang lang. Pero pag pollution, lahat, buong Metro Manila, contamination, pwedeng lang, barangay sa Rizal, parang ganun lang siya. Yeah, next is yung continuous vent. Ano naman yung continuous vent? It's a type of vertical vent that is what? Continuation ng drain to which it connects. Ano example nito? Ano siya? Ang nangyayari dyan, hindi lang siya, kumbaga, talaga siya? Kumbaga drain talaga siya. Kaya lang walang dumadaan na dumi. Kaya nagsiserve siya as ventilation. Kaya minsan tawag dyan, continuous vent. Next, combination Y, waste and vent. Yan, a specially designed system of waste piping embodying the horizontal wet venting of one or more sink by means of common wastes adequately sized to provide free movement. So, combination to ng vent and waste. Okay, ano naman tong conductor guys? What's conductor? Hindi po yan yung nasa bus
Conductor is a pipe inside the building which conveys stormwater from roof to storm drain, combined building, or other approved. Ito yung tinatawag natin guys na downspout. Pero yung downspout nasa labas ng bahay. Pag nasa loob ng bahay, ang tawag natin dyan ay conductor. Tandaan nyo na, isulat nyo yung mga dinidiscuss natin. Ito na. Conductor is a rain leader from the roof to the building storm, combines building sewer or mids located outside the building. Nakuha? Outside the building. Yung leader, yan yung horizontal pipe. From the gutter. No. Tapos yung vertical pipe, pag nasa labas, ang tawag natin dyan ay downspout. Pero pag nasa loob ng bahay, ang tawag natin dyan ay conductor. So tandaan nyo na, domestic sewage, of course, liquid and waterborne sewage from ordinary living, okay? Diameter, alam naman natin to. Next, drainage system. Ano tong drainage system? So drainage system is, it includes public and private premises which conveys sewage or other liquid waste to a legal point of disposal. Yan, ito yung pipe na mostly ang hawak natin ay wastewater. Durham system, ano itong Durham system? Durham system is a soil waste system in which all piping is thread, pipe, tubing, and other rigid construction using recessed drainage fitting. Ano yun? Lahat ng pipe na ginagamit, threaded. Yun lang naman ibig sabihin nun. Durham system. Hindi siya yung push. Yung di ba pag naglagay ka pipe cement sa PVC, papasok mo lang. Ito hindi. Tinitread talaga siya. Kaya ang tawag sa kanya, Durham system. Effective opening. Ayan. So minimum, of course, minimum cross-sectional area of point of water supply measured expressed in terms of diameter of circle, or if the opening is not circle, the diameter of circle equivalent. Okay. Fixture branch. Sige guys, anong difference ng fixture branch sa ibang branches? Sige, basahin natin mabuti kasi lumalabas to sa exam ng ng sanitary sa kanang master plumber. Okay. Pag sinabi nating fixture branch, it's a water supply pipe between the fixture supply pipe and water distribution pipe. Diyan, di ko naintindihan. Sige, basahin muna natin yung dalawang fixture supply. Ano naman yung fixture supply? A water supply pipe connecting the fixture with fixture branch. Gets nyo ba? Ano naman yung fixture drain? A fixture drain is a drain from the trap of the fixture to the junction of the drain with any other. Sige, pag sinabi nating fixture supply, it's a water supply system na galing sa water distribution system, tapos may pipe diretso na sa water supply. Pero minsan kasi, pag dalawa yung siniserve mo, or may paliko-liko ka pa, nag-i-install pa ng fixture branch. Example nito. Sige. Example nito guys. Ito yung fixture. Sorry. Yeah, ito yung fixture. Example lang ito. Fixture pipe supply. Sorry. Ito yan. Meron dyan. Ito yung fixture branch. Supply source. Yan. Fixture supply. Ito yung fixture. Sorry. Ito yung fixture supply. Yan. Ito yung fixture branch. Example lang to. Yan. Ito yung fixture branch. Nagsusupply ng tubig.
Yan, ito naman yung drainage kasi to. Pero sige, kung water supply pag-uusapan yan. So ito yung fixture branch, ito yung branch. Yan, ito yung drain. Kung water sana to branch ang tawag. Pag wastewater drain. Yan, ito yun. Yan, di ko maano yan. Ito yan. Ito. Fixture unit. Oh, a quantity in terms which the load producing effect on the plumbing system, different kinds of plumbing are expressed. Yan, so ito yung mga terms. Actually, yung iba dito, na-discuss na ni Sir Richard. So, inaano ko na lang din. Nire-repeat ko na lang yung mga na-discuss niya. Nasaan na ba tayo? Ayan, sorry, naputol. Ayan, effect. Ayan, ito na. So, ayan, so ito yung fixture branch. Next, flood. What is flood level rim? Yeah, flood level rim is the top edge of the receptor from which the water overflows. So napansin niyo yung pag sa mga laboratory, di ba may butas? Yan, ang tawag doon is flood level rim. Para hindi siya mag-overflow. Flush tank, a tank located above the integral with the water closet. So ito yan. This is a flush tank. So pag nag-take kayo ng master plumber guys, alamin mo yung mga parts niyan. Lumalabas sa exam. Even sa sanitary, lumalabas na rin yan. Kasi guys, yung examiner nyo sa plumbing, based on experience yun. May alam yun sa plumbing. Kaya ang exam nyo, more on practical. So, natin i-discuss ko sa master plumber. Yan yung board of examiner sa sanitary. Yan. Plumbing yung niya, expertise. Yan, flush valve. Valve located at the bottom of the tank for the purpose of flushing. Flushometer valve, it discharges predetermined. Yan, so ito, predetermined quantity of water. Yan lang yung clue na babasahin nyo. Masasagutan nyo na yung exam. Yan, so next is yung grade. Ano ba yung grade? Grade is the slope. Slope. Fall over horizontal. Fall over run. Yan. Slope. Height over horizontal. Ang tawag natin dito ay grease interceptor, no? It intercept at least 750 gallons. No, hindi naman ibig sabihin 750 talaga, no? Ano lang 'yon? Recommended size lang 'yon. Grease interceptor, yung mga mall, yung mga restaurant, meron silang grease interceptor. Grease trap. Yan, grease trap maliliit lang. Ang purpose lang nito is matrap yung mga grease, yung mga oil. Saan to usually makita? Sa mga makikita nyo to sa mga fast food. Fast food yan. Yung kasing grease interceptor, medyo septic tank na rin siya, pero ang laman niya is grease. Next. Yan, horizontal branch. Yan, ito na yan. Pag horizontal branch, a drain pipe extending laterally from soil or waste stock building, okay, which received the, okay, so ito yan. Ito yung horizontal branch. Horizontal pipe, it refers to any pipe, both water and wastewater, which is installed in horizontal, which makes an angle less than 45. So, kung medyo naka-incline siya pero less than 45 degrees, ibig sabihin, horizontal pa rin yun ang tawag. Pero kapag more than 45 degrees ka na, hindi ka na horizontal. Vertical pipe na tawag dyan. Individual vent. A vent is installed to vent a fixture trap in which connects with vent. So ito guys, vent. Ito example lang vent. Ito. Hangin lang laman yan. Para lang to promote the rotations of hangin. Kasi imagine niyo kung walang ganyan. Pag nag-flush ka dito, apektado to. So importante yung may ventilation. Yan, indirect wastewater, yan, connects with, alam na natin yan. Does not connect directly, indirect. Industrial waste, of course, liquid or waterborne waste from industrial. So highlight nyo na lang yung mga
common sense. Ay, anong tawag dyan? Yung mga clue word or common sense. Insanitary, actually parang wrong grammar siya, di ba? Dapat unsanitary. Pero ito ay hindi naman, ito ay term mismo. So insanitary, a condition which the contrary to the sanitary principles or injurious to health. Ibig sabihin, madumi. Yan, na-try nyo na ba to? Pagpunta mo ng public CR, pagtingin mo, merong kulay black, merong chocolate na nakadikit sa wall. At alam mo, pag lumabas ka, ikaw paghihinalaan. O, di ba? Nangyari naman sa inyo. Kaya hindi ka nalang magsi-CR para hindi ka mapaghinalaan. Okay, wag na yun. Yan, so nuisance. Anong nuisance? Nuisance, maingay. Istorbo. Yan, so public nuisance known at common law or equity whenever any works regulated by this code is dangerous, inadequate. Okay, so in nuisance, ito yung maingay. Yan, magulo. Yan, so sa next meeting pala guys, mayroon tayong assessment test regarding dito. Ha? Mag-aral kayong mabuti. Offset, a combination of elbow and bend. Yan, tulad ng nakikita nyo dito guys, naka-offset yung pipe. Ba't ino-offset sir yung pipe? Kasi baka meron ditong obstruction. Kaya ino-offset siya, minumove. Okay? A pipe, a cylindrical conduit for conforming particularly to yan, mga pipe sizes. Okay, so plumbing fixtures, na-discuss ko na to. Ito guys, plumbing appurtenances. Ano kaibahan sa plumbing fixtures? Plumbing appurtenances is a manufactured device or preferably assembly or an on-the-job assembly of components part in which it is an adjunct to the basic piping system. An appurtenances demands no additional water supply, nor does it add discharge load to the fixtures or the destinate. It performs some useful function in the operation maintenance. So ano example guys ng appurtenances? Yan, yung faucet. Di ba? Hindi naman siya nagko-consume, pero nakakatulong siya. Di ba? Appurtenances or apparatus. Okay, potable water. Alam naman natin yung potable water. Ano nga yung potable water? Drinkable water. So water which is satisfactory for drinking, culinary, and domestic. Yung pressure naman, yan, from the name itself, force over area. The normal force exerted by liquid or gas per unit area. So we have two, static or residual. Yung static, yan yung pressure without flow. Pag residual naman, yan yung pressure at the fixture or waste outlet after allowance. Ito yung existing. Ito yung available pressure na mapupunta sa faucet mo. Residual pressure. Kasi minsan tatanungin ka, ilan pressure dyan sir? Ang ibabanggit sa iyo ni developer, yung pressure sa baba. Sabi nila, sir, ano yan? Mga 40 PSI. So, maisipin mo, okay, safe na ako. Pero kung isipin mo, naku, lugi pala ako dun Yan, pressure. Tama ba yung binanggit ko? Pressure balancing valve. Tama ba yung binanggit ko? Nawalaan. PBV. Ano ito PBV? A mixing valve which senses incoming hot and water cold. Ano to guys? Yung mga ganitong PVV. Makikita nyo to sa sa yung pa nagsha-shower kayo. Yan, may makita kayo, di ba? Adjust mo yung valve. Hot and cold. Minsan, may mga nakita kong sa Airbnb. Ganun, automatic siya nag-change ng temperature. Tapos may iba naman, gagana lang siya pag lumapit ka dun sa shower, yung raindrop shower. Yan, yung mga PVV na tinatawag. Nag-a-adjust yung hot and cold niya depende sa sensor. Okay, so private, alam niyo naman to, private use. Okay, for apartment, private bath, private sewage disposal. Yan, ito yan.
a septic tank with an effluent discharge into subsurface disposal field into one or more seepage pit. Kumbaga sa ano, yung private sewage disposal system, may septic tank ka, tapos meron kang alin? Yung parang sanitary landfill. Okay, doon mo dinidischarge yung wastewater mo. Instead na i-discharge mo siya sa river, doon mo na lang pakinabangan mo kasi nagtatanim ka ng petchay or nagtatanim ka ng mga pagkain. So, yun lang. Kaya di ba minsan lasa, yung organic rice, di ba? Walang pesticide na ginamit. Organic talaga. Kaya di ba kulay brown siya? So baka nainom niya, na-absorb niya yung kulay. Okay, next. Private sewer. A building sewer receive the discharge from the more than one building drain. Convey it to public sewer yan. Private sewer. No. Okay. Receptor. Ano nga yung receptor, guys? Para din siyang fixture. Receptacle siya. So an approved plumbing fixture or device of such material, shape, and capacity to adequately receive discharge from indirect. Ito naman, pag indirect, receptor. Pag direct, receptacle. Ganun. Tama ba? Regulating equipment. Course, relief vent. O to guys, very important to. Tandaan nyo to, lumalabas sa exam. What's the difference between relief vent, and circuit vent? Sige, unahin muna natin itong circuit vent. Relief vent is a vent. The primary function of which is to provide circulation of air between drainage and vent system. So ang tawag niya is relief vent. Particularly kay DPWA, kay National Plumbing Code, nakalagay mismo doon yung distance. So sige, research nyo na. Hindi ko na di-discuss kasi lumalabas yun sa exam. Pag relief vent, pag circuit vent kasi, nakakabit siya sa main vent. Nagets nyo ba? Itong circuit vent, kakabit to sa main vent. Yung vent stack na tinatawag. Kasi dalawa yan, stack saka vent stack. So pag nakakabit siya kay vent stack or main vent, ang tawag sa kanya is circuit vent. Otherwise, kung nakakabit siya sa stack, tawag natin yan is relief vent. Yan. Roof drain. What's roof? Riser. Yung riser, yan yung vertical water supply. And vertical water supply yan. Ang laman yan, tubig. Roof drain naman, a drain installed to receive water from the surface or the roof. Yan. Usually may mga sizes yan. Ang height ng roof drain is 4 inches. Yan. Tapos naka-screen. Wrapping in, lumalabas dito sa exam. Installation of all parts of plumbing system which can be completed prior to the installation. So itong nakikita niyo sa picture is a good example of wrapping in. Nakaposisyon na yung mga tubo. Ipapasok mo na lang yung mga natin. Yung sample ng ating mga fixtures. Yan, wrapping in ang tawag. Okay. So tapos na tayo dito. One last guys. Para sa topic nito, hopefully may natutunan kayo. Ito yung wait lang guys Wait lang po, ino-open ko lang. Ay, sorry. Okay, so ito naman. Pakita ko naman yung mga common fittings. Yan, so ito na po yung last. Makakatulog na kayo. Sa wakas, sir. Makakatulog na kayo. Yan. Yan, ito po yung about sa common fittings. Yan. Pag sinabi natin fittings, it is used in pipe plumbing system to connect the straight pipe or tubing to adapt different sizes and for the purpose of regulating the fluid flow. So, from that word itself, pipe, fitting, finifit siya. Okay? So, fitting is
part ng plumbing system used to, yan, adapt, differentiation. Ano example niyan? Reducer. Oh. Ano pa? T, Y. Ano pa? Elbow. Lahat yan tawag ay fitting kasi pinifit mo siya sa pipe. Yan, ito example ng fitting, elbow. So elbow is a pipe fitting installed between two lengths of pipe. So ganito po itsura niya. Ang purpose niya is magkaroon ng 90 degrees. So 90 degrees equal, ito yung type ng elbow na pareho yung size. Yung 90 degrees reducer, magkaiba naman yung size niya. Maliit tapos 9. Pero same pa rin 90 degrees. 45 degrees and straight elbow. Ang tawag po dito ay female thread. Kasi usually threaded yan no? Either welded siya or butt machine or socketed. Yan. Or pipe cement. Ano din yan. Depende. No? Ito, GI to. No? Ang tawag dito guys is female. Nasa loob yung thread. Ito naman tawag dito is male. Nasa labas ang thread. Okay, so tandaan nyo na male, female. Fittings. Coupling. Oh, guys, para saan ba yung coupling? Coupling connects two pipes to each other. So may pipe kayo, straight lang. So maglagay ka ng coupling. So ba, parang bitin siya. Imagine niyo naglagay ka na dito ng pipe, nabitin pa rin siya, edi pwede ka maglagay ng coupling. So coupling connects two pipe to each other. If the size of the pipe is not the same, the fitting may be called a reducing coupling or reducer. Ito. So ang tawag dito is a coupling siya na may maliit yung size. Malaki dito, maliit sa labas. Yan. So meron tayong straight, meron tayong reducer. Yan. T. Ano naman yung T? Iced T. So T is a connecting, it is used to connect pipes of different diameter. Tapos 90 degrees. Yeah, they are extensively used in the pipeline networks to transport two-phase fluid mixture. They are categorized as equal or unequal. So may parehong size, tapos may maliit na size. So T. So ipa-branch out. Sa mga water supply, typical to. Pero sa wastewater, hindi Sa wastewater, ang typical elbow sa Y. Kasi dito, pressurized to. Yeah, ito yung reducer guys. Allow the change for a change in pipe sizes to meet the hydraulic requirements. To, malaki yung butas, maliit yung paglumabas. Malaki pag pumasok, maliit pag lumabas. Yan, reducer ang tawag yan. Union patente. Union patente is similar to coupling. So union patente, a union is similar to coupling except it is designed to allow quick and convenient disconnection of pipes. Yan. Parang coupling din siya. Pero, ano yan, mas mabilis pa nagko-connect ng pipe. Para lang siyang thread. So ipapasok mo lang, then okay na. Kumbaga sana mas mabilis to kumpara sa coupling. End cap. So ito guys, end cap. Nilalagay yan sa dulo ng pipe. It is usually a pipe fittings na pang tight ng liquid sa kanagas which cover the end of the pipe. A cap is used like plug except that the pipe cap screw or attached on the pipe. Okay. Pag sinabi nating end cap guys, yung pipe thread, yung thread niya nasa loob. Yung ano niya, ano tawag dyan? Yung threaded niya. Pero pag sinabi natin na plug, yung thread niya nasa labas. Naalala nyo, spark plug. Di ba sa motor, yung mga motor dito. Di ba yung plug niya, nakalabas yung thread. End cap naman, nasa loob yung thread. Pero ganoon din, pang-close siya ng pipe. Yan, ito po yung plug. Pang-close din siya ng pipe, pero nakalabas yung thread. Okay, so naintindihan? Tapos usually may square nuts yan. Ito, square. Para madaling matanggal. Nipple. O guys, nipple to ha.
Ito po ang nipple or nipple. Nipple is defined as being short stub of pipe which has external male pipe threads. Yan. Ang maximum length nito guys is 1 feet. 1 foot pala, 1 foot. Maximum size is 1 foot. Ito, ang tawag dito is shoulder nipple kasi yung nipple niya nasa shoulder. Sir, nasa shoulder bang nipple? Hindi, dito. Ang tawag naman dito is closed nipple. So, nipple. So, alam niyo na. Maganda ang plumbing eh. Sleep type coupling, STC. Ito, ginagamit to guys sa mga water supply. Sa amin, kay Maynila dati, nung nag-work ako, yun yung ginagamit na pang coupling sa mga pipes kasi malalaki tong pipes na to eh. Kailangan ng ganitong coupler. Pipe saddle. Para saan tong pipe saddle guys? Saddles are a way of connecting to existing pipe by actually breaking into the pipe via elliptical or circular hole rather than cutting out the Yung guys, yung pipe saddle, ang diyan, pangpalaki ng butas. Halimbawa, maliit yung butas mo, gusto mo lagyan ng hub. Yan, pwede mo gamitin yan, pipe saddle. Electrofusion coupling, yan. Ito naman yung electrofusion. Ginagamit to guys sa mga HDPE. Yan, ito. Coupling siya na gagamitan mo ng electricity. Tapos mag-weld na siya doon sa pipe. Parang nagiging part na siya ng pipe. Yan, common fittings for sewer. Yan, kulay orange, syempre. 90 degrees, 45 degrees. Usually 45 degrees ang ginagamit natin. Y. So ito naman sa drainage Y. Ano itong Y? Y is Y. Yan. So meron tayong equal Y, pareho yung size. Meron din tayong Y reducer. Yan, maliit yung size. Yung isa malaki. Double Y, ito yon, double Y. Double Y reducer, ibig sabihin malaki yung iba maliit. Yan yung ibig sabihin nun. Sanitarity. Anong difference ng sanitarity sa sanitary? Sa T lang. Ang sanitarity, may may kurbada. Pansin mo, nakakurbada siya. Pag T kasi, nakaganyan lang, 90 degrees. Pag sanitarity, may ganyan, may certain drama sa buhay. Yan. Pa-curve. Yan, in drainage system, importante ang sanitarity. Bakit? Para yung dumi, hindi siya mag-clog doon sa gilid. Kasi ang problema sa mga pressurized, nagka-clog yung dumi doon sa kanto mismo. Yan, cross T reducer. Yan, P-trap. Ito guys, ang itsura ng P-trap. Fittings which provide liquid seal. Kaya di ba lahat ng mga nyo may ganyan? Kasi nga, ang iniiwasan natin, mag-transfer sa loob ng bahay yung amoy ng STP or septic tank. Kaya di ba pansin nyo, pag pumasok kayo sa mga area CR na medyo mabaho, buhusan mo lang yung tubig yung drain, mawawala yung baho. Minsan di nga, pag pumasok ka ng CR, walang tao pero may multo. Na-experience nyo na ba yun? Namulto na ba kayo? Pagpasok mo CR, walang tao. Pagbukas mo ng cover, may dumi, may tae. So, ibig sabihin, may multo. So, minsan na-experience, nabibigla ako minsan eh. Pag ganun. Tapos minsan yung nila, dumi nila, bilog na bilog. Yung parang yung tawag na doon, yung nag-start sa letter T. Yan. Lalaki. Yan. So yung mga ganun. P-trap guys, nilalagay yan sa mga wash basin. Yan, clean out. Na-discuss ko na to, clean out. At tawag dito guys, plumber snake. So, ano yung plumber snake? Pinapasok yung parang, yung auger, yung parang barena. Hindi naman barena, parang barena siya. Ang purpose niya, ipapasok mo yon sa loob ng clean out para linisin. Ang tawag doon is plumber's snake. Ahas ni tubero. Yan. Plumber snake. Okay, ito yung cap, ito yung plug. Yan, many more, ganito mga
aralin nyo din to. Ayun, tapos na pala. So this ends my discussion. For next meeting guys, si Sir Richard ang magtuturo sa inyo water lines sa plumbing materials. Yan. So question, bago tayo magpaalam. Hopefully may natutunan kayo today ha. Tapos ang gawin nyo, bili kayo nung kay ano yan? Max Fajardo. Yan. Bili kayo nung kay Max Fajardo tapos aralin yung mabuti. Kasi baka lumabas sa exam, at least ready kayo. Okay? So yan lang guys. May tanong po ba? Yes Marlon, baka may tanong ka. Yes po sir. Yung sa ano sir, doon sa wait lang sir po sir. Sa P-trap, sabi niya kasi dito is each fixture shall provide with suitable P-trap except water closet. How about naman po yung galley trap? Kasi yung galley trap po kasi is trap serve as multi-fixture. Violation po ba yun? Saan yung galley trap dyan? Nasa slide ba? Pag ano sir, yung yung ibang designer is nila yung prefer nila yung galley trap. Okay, sige. Thank you sa question. Ito po yung itsura ng trap. Ayan, thank you Marlon . May tanong ka pa Marlon pala? Wala na po, yun lang. Consider ba as violation sa code natin yan? Kasi okay. hindi na siya individual trap yun . Ayan, so thank you. Thank you Marlon for that no. Sige, for the benefit of all, yan thank you Marlon . Galley trap, ano ba itsura ng galley trap? Ito po yung itsura ng galley trap. Ayan. Okay, so kung titingnan niyo mabuti, anong napansin niyo sa galley trap? Meron siya parang multi-serve po siya na multi-serve siya na doon siya mag-collect parang ganun. Oo, doon siya mag-collect. Dito, 'di ba? Tapos dito siya lalabas. Yan, ngayon, itong galley trap na ito, anong tawag dito? Minsan naku-confuse siya sa floor trap. Pero magkaiba to ha. Wait po. May tinawag si Marlon kung ano ba to, kung illegal ba to or legal to. Just for the sake lang no, ito po itsura ng galley trap. Yan. So yung galley trap guys, ano yan, ginagamit yan, ang alam ko dati yan Pero ngayon parang wala na ako siguro meron pa rin. Pero sa experience ko wala na ako nakikita masyadong nag-galley trap. So yung galley trap, ang purpose niya is ganun din, ma-prevent yung foul smell sa gases na galing sa sewer. So ito, malaking type ng trap to para isaan na lang. Meron din siyang water seal, kaya lang ito, usually kasi installed to outside the building. Outside the building yan. Tapos, ang ginagawa dyan, it is connected to waste pipe and discharges niya sa drainage. Doon pa lang medyo may kinakabahan na tayo. Kasi connected siya sa waste pipe tapos didiretso mo sa drainage system sa labas. Which is parang hindi siya maganda. Dapat dadaan muna siya sa septic tank or STP man lang. So, ginagamit yan sa mga household na drainage system, yung mga open drainage, yan, ginagamit din yan. Sa mga junction, yung mga public sewer, meron din yung mga galley trap. So, ang tanong dito, allowed ba siya? Allowed ba siya? Wala bang tinatamaan? Actually guys, kung ako tatanungin, although din na ito masyadong ginagamit, may iba hindi na ginagamit, sasabi nila, hindi siya allowed. Pero kung pagbabasehan nyo yung Revised National Plumbing Code, pwede mo siyang gamitin, pero may mga limitations yun. Palagay doon. So, allowed gamitin ang galley trap, pero may mga limitations. Kailan siya pwedeng gamitin?
Kapag make sure niyo lang pag kayo ay gumamit ng galley trap, wag niyo i-connect sa sanitary sewer. Kasi ang ano nito diretso sa drainage. Wag connect nyo. Kung gagamitin nyo to, hindi pang ano lang to, storm sewer lang. Pero ang purpose kasi ng galley trap is talagang pang ano talaga to, pang sewage nga. Ang kinokolekta din nga nito, gray water. Yan. Yung mga old buildings, yan, gumagamit sila ng galley trap. Yan. Yung galley trap, yun yung pang outdoor. Yung sa septic tank naman, sa toilet, trap na siya. Actually, pag biniyak mo yung water closet, makikita yung sa loob, P-trap. Ayan, tapos ito pa, ano pa ba yung naalala ko dito? Yung sa galley trap guys, hindi siya allowed na gamitin sa yung mga bagong building na ngayon. Yung mga high-rise building. Kasi ang instead na galley trap ang ginagamit nila, floor drain saka clean outs. Yun na lang, diretso mas maliit. Tapos, ang alam ko dito, parang hindi na to inaalaw ni DP saka ni DOH. Kasi yung trap na ito, ang nangyayari, nakakapasok yung infiltration saka yung stormwater sa sanitary line na dapat hindi. Nagets nyo ba? Kasi nasa labas yan eh. Pag lumabas yan, didiretso yung tubig sa septic tank. Overloaded naman yung septic tank ng tubig. Kaya hindi na siya ginagamit. Ayan. Tapos isa pa dyan, ang alam ko, dahil nga naka-expose siya, dyan pumapasok yung mga peste, yung mga langga, yung mga daga. Ayun, dyan na sila pumapasok. Tapos prone yan sa backflow. Yan. Kaya pakikita mo pag bigla nilang may lalabas ng mga waste dyan. No, alam mo, may flush sa loob, walang ventilation. Makita mo yung waste, yan, yung evac ng tao lalabas dyan. Siyempre ayaw natin yon, di ba? Kaya hindi kasi siya sanitary. Kaya ayaw ko, may gumagamit pa rin. Pero ako sa personal experience ko, hindi na ako gumagamit yan. Kasi medyo madumi nga, kadiri nga, kung isipin. Ayun lang. So may tanong pa po ba? Ayan. So kung wala nang tanong guys, thank you very much for learning with me. Ayan. So ganun lang, magbasa-basa lang kayo. Basahin niyo yung kay Max Pardo. Yan, Max Pardo. National Plumbing Code. Yung Uniform Plumbing Code. Para yung knowledge niyo kompleto. Yan. Di man kayo mag-take ng Master Plumber, okay lang. Pero at least, marami kayo natutunan. Kasi magagamit yun sa exam ng sanitary. Ayan, so yun lang guys. That's it for today. See you next time siguro. And have a nice day. Yan. So goodbye. Happy weekend. Mag-aral mabuti para huwag tayong dumami. Okay. So yun lang. Thank you and good evening. Good PM.